Nagsisimula ang pelikula sa isang lungsod sa China kung saan isang babae ang naglalakad papunta sa kanyang opisina. Masaya siyang nakikipag-usap sa kanyang telepono, walang kamalay-malay sa kanyang paligid. Bigla na lang lumitaw ang dalawang lalaking nakasuot ng maskara at sapilitang isinakay siya sa kanilang sasakyan. Dinala nila siya sa isang hindi kilalang lugar na tila isang pasilidad medikal. Biglang nagbago ang eksena patungo sa isang news station kung saan isinasagawa ang isang late-night interview. Ang panauhin ngayong gabi ay si Ren Jihao, isang sikat na tagapagbalita na nag-ho-host ng isang matagumpay na palabas na tinatawag na 24 na hour. Tumatalakay ito sa mga misteryosong kaso ng krimen kung saan sinusuri ni Ren ang mga ebidensya upang matukoy ang tunay na salarin. Sa panahon ng panayam, tinanong si Ren kung may mga nagbanta na sa kanya upang itigil ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Ibinunyag niyang ilang beses na siyang nakatanggap ng banta, ngunit ipinangako niyang patuloy siyang lalaban para sa hustisya at katotohanan. Lumipas ang ilang linggo at patuloy na nakakatanggap si Ren ng papuri para sa kanyang palabas na 24 na hour. Gayunpaman, habang lumalaki ang tagumpay ng programa, nagkakaroon siya ng hindi pagkakaunawaan sa mga sponsors. Sa huli, nagdesisyon siyang umalis at magsimula ng isang bagong proyekto na pinamagatang Scream, kasama ang kanyang assistant na si Shaq Sao. Sa sumunod na eksena, nagising ang babaeng dinukot sa liwanag ng araw sa isang nakakatakot na lugar sa tabi ng dagat. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang industrial na silid, kung saan nakatali ang kanyang kaliwang paa sa isang kama. Matapos ang ilang minutong pagsisikap, natanggal niya ang hook na nakakabit sa kadena at nakalaya. Agad niyang kinuha ang isang palakol na malapit at pinukpok ang pinto ng malakas. Nabuksan ito, ngunit sa kanyang pagtakbo palabas, natagpuan niya ang isang maruming pasilyo na may nakakandadong pinto sa dulo. Samantala, si Ren at ang kanyang crew ay nasa isang abandonadong gusali upang kunan ng isang episode ng murder mystery. Biglang sumigaw si Shaq Sao, kaya't agad siyang tumakbo papunta rito. Sa kanyang pagdating, nagulat siya nang makitang may isang lalaking nakayuko sa sakit. Ang kanyang damit ay may mga bakas ng tuyong dugo at ang kanyang mukha ay balot ng benda. Dahil dito, agad na dinala ng grupo ang lalaki sa pinakamalapit na ospital. Di nagtagal, dumating ang mga lokal na pulis sa ospital upang pangasiwaan ang kaso. Habang kinukunan ng pahayag si Shaq Sao, sinubukan ni Ren na makipag-usap sa lalaking may malalang paso sa emergency room. Tinanong niya kung bakit hindi ito agad humingi ng tulong medikal. Bilang isang producer na may koneksyon sa maraming media houses, tiniyak ni Ren na wala siyang masamang balak at nais lamang marinig ang tunay na kwento. Napansin din niya ang isang tattoo ng pakpak ng anghel sa braso ng lalaki at tinanong ito tungkol dito. Gayunpaman, hindi nagsalita ang lalaki. Nabigo, iniwan ni Ren ito at lumabas, kung saan nakita niyang kumukuha ng lagda si Shaq Sao sa isang opisyal na lumabas na isang matagal na niyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Aman. Kinagabihan, habang inaayos ni Ren at Shaq Sao ang kanilang bagong opisina, nadiskubre nila ang isang package na nakapangalan kay Ren sa loob ng isang kahon ng props. Sa loob nito ay isang sunog na diary. Habang binabasa nila ito, napagtanto nilang ito ay journal ng isang taong tila nakakulong sa isang lugar. Hindi nila alam na ang diary ay mula sa pasilidad kung saan kinulong ang babaeng dinukot. Napansin ni Ren ang pangalang Wu Roxanne na nakasulat sa ilalim ng isa sa mga pahina, kasama ang isang guhit ng pakpak ng anghel na kapareho ng tato ng lalaking nasunog. Kinabahan, agad na nagtungo si Ren sa ospital, ngunit nalaman niyang misteryosong nawala ang pasyente ilang oras na ang nakalipas. Kinabukasan, nakipagkita siya sa kanyang kaibigang si Aman at tinanong kung sino si Wu Roxanne. Ibinunyag ng pulis na si Wu ay isang batang babae na pumunta sa pulisya at nagsampa ng reklamo na siya ay dinukot at sapilitang ipinasok sa isang institusyong pangkaisipan na tinatawag na Riverside Private Rehabilitation Center. Nakatakas siya matapos magkasunog sa lugar, na ikinasawi ng lahat maliban sa kanya. Dagdag pa ni Aman, kasalukuyang sumasailalim si Wu sa isang pinangangasiwaang medikal na pagsusuri sa isang bahay pagamutan. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Ren at ang kanyang assistant sa bahay pagamutan at nakilala nila si Wu. Labis pa rin itong nababalisa sa kanyang mga naranasan kaya't hindi siya pinilit ni Ren na makipag-usap. Iniwan na lamang niya ang kanyang business card at hinikayat siyang makipag-ugnayan kapag handa na siyang magsalita. Samantala, nagsimula si Ren na magsaliksik tungkol kay Wu Roxanne at sa kanyang pamilya. Nalaman niya na siya ay anak ng negosyanteng si Li Shin at ng una nitong asawa. Matapos ang kanilang diborsyo, nagpakasal si Li Shin sa isang lalaking nagngangalang Mali, na kalaunan ay itinalagang direktor ng Shin Industries. Samantala, nag-aral si Wu ng art sa Amerika sa loob ng 3 taon. Malayo sa kanyang pamilya, bumalik siya sa China nang biglang lumubha ang kalusugan ng kanyang ina. Ngunit pagbalik niya, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Una, pumanaw ang kanyang ina, at kasunod nito, natagpuang patay si Mali sa kanyang tahanan. Sa araw ng pagkamatay nito, dumating si Wu sa istasyon ng pulisya na sugatan at nagsampa ng reklamo. Sinabi niyang siya ay dinukot at sapilitang ipinasok sa Riverside Rehabilitation Center. Nakatakas lamang siya matapos itong masunog. Inaresto siya ng pulisya bilang pangunahing sospek sa pagkamatay ng kanyang stepfather. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, inilagay siya sa isang bahay pagamutan. Lumipas ang ilang araw at muling nag-ayos si Ren ng pakikipagkita kay Wu. Ngayon sa isang silid interogasyon,
Inilabas niya ang isang dyaryo at tinanong kung siya ba ang pumatay sa kanyang ama. Agad namang itinanggi ni Wu, ngunit naniniwala si Ren na may itinatago siya. Nangako si Ren na ilalabas ang kanyang kwento sa publiko at bibigyan siya ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Dahil dito, nagpasya si Wu na sa wakas ay magsalita. Ang kwento ay bumalik sa unang eksena at nabunyag na ang babaeng dinukot ng mga lalaking nakamaskara ay walang iba kundi si Wu Roxen. Dinala siya sa Riverside Private Rehabilitation Center na tila napabayan sa labas. Matapos siyang busalan at atali sa isang wheelchair, dinala siya sa direktor ng sentro na si Victor, isang sadistikong doktor na nasisiyahan sa pagpapahirap sa kanyang mga pasyente. Sinabi nitong sila na ang bahala sa kanya at kailangan lamang niyang inumin ang kanyang gamot upang makalabas siya kaagad. Maya-maya, isang lalaking nurse na nagngangalang Len, na may tattoo ng pakpak ng anghel sa kanyang bisig, ang pumunta sa kanyang selda dala ang kanyang mga gamot. Hinimok niya si Wu na inumin ang mga ito, ngunit tumanggi siya. Nang magsimula itong isulat sa kanyang medikal na talaan, biglang hinawakan ni Wu ang kanyang braso at nakiusap na tawagan ang kanyang pamilya. Iginiit niyang hindi siya baliw at may kukuha sa kanya. Kinuha niya ang ballpen ni Len at isinulat ang isang numero sa kanyang talaan. Ngunit agad itong binawi ng nurse. Ipinaliwanag ni Len na bawal sa mga pasyente ang magkaroon ng matutulis na bagay upang hindi sila makasakit sa kanilang sarili at sa iba. Dito nabunyag na ang Riverside Rehabilitation Center ay hindi talaga isang institusyong pangkaisipan. Isa itong lihim na bilangguan kung saan nagbabayad ang mayayamang tao upang dukutin at alisin ang kanilang mga kaaway sa ilalim ng peking dahilan ng sakit sa pag-iisip. Si Victor, ang direktor, ay hindi lamang nananakit ng mga pasyente kundi ibinebenta rin ang kanilang mga laman loob sa black market. Isang araw, isiniwalat ng isang pasyente na nagngangalang Lulu kay Wu na dinala siya rito ng kanyang asawa dahil hindi siya makapagluwal ng anak. Sinabi niya na may iisang baliw at maniakis na tao na makakatulong sa kanya upang makalabas sa kulungang ito. Ngunit nang tanungin siya ni Wu kung sino yon, nagsimula si Lulu na magsalita tungkol sa pagkain ng ice cream na may mga earthworm. Sa kasalukuyang panahon, tinapos ni Ren ang unang sesyon ng panayam kay Wu upang ma-verify ang mga detalye ng kanyang kwento. Kinagabihan, natuklasan nila ng kanyang assistant na si Victor, ang direktor ng Riverside Rehabilitation Center, ay dating business partner ng amain ni Wu. Si Mali, napagtanto ng reporter na malamang si Mali ang nagpadala sa kanyang anak sa nasabing sentro para sa isang dahilan. Kinabukasan, nagkaroon ng panibagong sesyon ng panayam si Ren kay Wu sa parehong interrogation room. Nag-shift ang eksena sa flashback kung saan nakaupo si Wu nang walang ginagawa sa kanyang selda sa rehabilitation center. Nakasandal sa pader kung saan may maliit na butas. Alas 11 ng gabi noon nang marinig niya si Lulu na lumabas sa kanyang selda. Tila bahagi ng kanyang pang-araw-araw na routine. Biglang may lumitaw na kamay mula sa butas na sinubukang sunggaban si Wu. Ngunit nagawa niyang gumapang palayo. Maya-maya, sumilip ang isang madungis at baliw na lalaki mula sa butas. At napagtanto ni Wu na ito ang taong sinasabi ni Lulu. Bagamat natatakot, lumapit si Wu sa butas at malakas na tinapak ito. Hiniling niya sa lalaki na tulungan siyang makatakas mula sa kulungan. Sa kabila ng kanyang pagkasuklam, sinabihan siya ng lalaki na magkita sila sa banyo kinabukasan. Lihim na umalis si Wu mula sa routine check-up line habang abala ang mga gwardya. Pumunta siya sa banyo kung saan naghihintay ang lalaki. Agad niyang tinanong kung paano siya makakatakas sa lugar na yon. Sinabi ng lalaki na may malaking tubo sa opisina ng direktor na palabas ng pasilidad. Kailangang dumaan ni Wu sa 2 pinto upang makarating sa mga tubo. Ibinigay ng lalaki ang password sa unang gate na papunta sa opisina ng direktor. Ngunit bago pa niya matanong ang password sa 2 pinto, sinimulan siyang amuyin ng lalaki sa malaswang paraan. Natakot si Wu, kaya kinagat niya ang tainga ng lalaki at tumakas. Nagtagumpay si Wu na makalampas sa unang gate ngunit natigil siya sa pangunahing pinto na papunta sa opisina. Sa mga sandaling yon, lumabas si Lulu sa kanyang selda at naglakad patungo sa opisina ng direktor. Napansin niya si Wu na nahihirapang buksan ang pinto, kaya gumuhit siya ng isang pattern sa pader. Inakala ni Wu na yon ang password, kaya ginaya niya ito, at sa sandaling iginuhit niya ang pattern sa pinto. Bumukas ito, na nagbigay daan sa kanyang pagpasok. Sa loob, nakita ni Wu ang malaking tubo na tila palabas ng opisina. Sa mga sandaling yon, nalaman ni Victor at ng kanyang mga tauhan na nawawala si Wu sa kanyang selda at agad na napagtanto na tumatakas siya. Nagmadaling pumunta ang direktor sa kanyang opisina upang tingnan ang CCTV at narinig ang malalakas na paghinga mula sa tubo. Binuksan niya ang takip nito at nakita si Wu na dahan-daang lumalayo. Nagdulot ito ng pagkataranta sa kanila at sinubukan nilang habulin siya. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil nakatakas na si Wu papunta sa kalapit na kanal. Pagkalabas mula sa kabilang dulo ng tubo, nakarating si Wu sa isang highway. Sa kabutihang palad, may dumaang police car at agad siyang lumapit dito. Matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan, tila natapos na ang kanyang kalbaryo at nakatulog siya sa likod ng sasakyan. Sa kasamaang palad, kasabwat din pala ng direktor ang mga pulis at dinala nila si Wu pabalik sa rehabilitation center. Sa kasalukuyan, si Ren ay nag-imbestiga at natutunan na ang may-ari ng Riverside Rehabilitation Center ay walang iba kundi si Mali, ang ina ni Wu. Si Li Xin ay tagapagmana ng 70% na bahagi ng isang malaking kumpanya na pag-aari ng kanyang ama, at ang natitirang 30% ay ibinigay kay Wu. Ngunit nais ni Mali ang lahat ng ito para sa kanyang sarili kaya't pinatay niya ang kanyang asawa at ipinadala ang kanyang anak na babae sa rehabilitation center. Sa susunod na eksena, pumunta si Ren sa kanyang dating boss at sinabi sa kanya ang kwento. Siya ay agad na nahumaling.
kaya't pinayagan siyang gumawa ng ilang pang-episode ng palabas, kung saan susuriin niya ang kaso ni Wu Ruoxing. Isang linggo ang lumipas. Ang unang episode ay ipinalabas sa lokal na TV at napatunayan itong malaking hit. Sumusunod ang mga netizen sa kaso sa social media at nagsimulang makakuha si Wu ng malaking suporta mula sa publiko. Sa flashback, si Mali ay nagalit kay Victor dahil pinakawalan si Wu at inutusan na tapusin na siya ng tuluyan. Ito ay nagdulot ng pag-aalala kay Nurse Len, na naroon din sa silid, kaya't agad siyang tumawag sa numerong isinulat ni Wu sa kanyang record. Ang numero ay naging kaalaman ng kanyang biological na ama, si Wen, na nangako na darating siya ng mabilis hanggat maaari. Sa susunod na eksena, inutusan ni Victor ang kanyang mga tao na atali si Wu sa isang operating bed. Planong torturein siya sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang mga organo. Kasabay nito, si Len ay palihim na dinala si Wen sa center at dahan-daang inihatid siya sa kinaroroonan ng kanyang anak na babae. Magkasama, nagawa nilang kalasin siya at dinala siya ni Wen sa labas. Ngunit sa kasamaang palad, agad silang natuklasan ng mga gwardya. Pagkatapos nito, si Wu, Wen, at ang lalaking nurse ay itinaga sa operating room. Dindrag ni Victor si Wen sa operating table at sinimulang putulin ang kanyang tiyan nang walang anesthesia. Sa ibang dako, pumasok si Lulo sa silid ni Victor at nagsimulang magliyab ng ilang kandila. Hindi sinasadyang nagdulot siya ng apoy, na agad na lumala at lambo ng buong opisina. Napansin ni na Victor at ng kanyang mga tao na naroon sa operating room ang usok at nagmadali patungo sa opisina. Habang patuloy ang apoy sa pagsiklab, si Lulo ay masigasig na umabot sa operating room. Agad niyang pinalaya ang tatlong tao matapos nilang mangako na bibigyan siya ng sanggol. Sunod, si Wu, Wen at Len ay nakatakas sa labas ngunit ang apoy ay lumaki na sa buong gusali. Nakita ni Len ang isang pagbubukas at nagmadaling pumasok na mag-isa ngunit nahuli siya sa ilalim ng naglalagablab na pinto. Sa sandaling ito, dumating si Victor na nasusunog. Malupit niyang hinablat si Wen at dragang siya papasok sa naglalagablab na silid habang si Wu ay somehow nakatakas. Sa kasalukuyan, ipinakita ni Ren ang lahat ng mga pangyayaring ito sa kanyang pangalawang episode. Ang opinyon ng publiko ay labis na pabor kay Wu at ang kanyang imahe bilang isang mamamatay tao ay lubos na nawala. Ilang linggo ang lumipas. Si Wu ay sa wakas na discharge mula sa nursing home. Nandoon si Ren upang sunduin siya at magkaroon ng huling pag-uusap bago sila nagkahiwa-hiwalay ng landas. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik sa buong biyahe at tumangging sagutin ang alinman sa kanyang mga tanong. Agad nilang naabot ang kanyang tahanan ngunit bago pumasok si Wu, siya ay lumingon. Ibinigay sa kanya ang isang panulat, at sinabi na sa kanyang panahon sa rehabilitation center ay hindi sila pinapayagang gumamit ng mga matutulis na bagay na tulad nito. Biglang nakilala ni Ren ang lahat ng mga pahiwatig at napagtanto na hindi maaaring sumulat si Wu ng tala-arawan dahil hindi siya makakagamit ng panulat. Ang eksena ay biglang lumipat kay Wu, na ngayon ay nasa loob ng kanyang silid, nagpapalit ng damit, habang inaalis niya ang kanyang pang-itaas. Isang malaking peklat ang makikita sa kanyang tiyan. Isang serye ng mga montage ang nagbubunyag ng tunay na katotohanan. Si Li Xin ang sapilitang pinigil ng rehabilitation center at sumulat ng tala-arawan. Si Wu ang siyang pumunta upang iligtas ang kanyang ina nang tumawag si Len sa kanya. Sa kasamaang palad, nahuli siya, at si Victor ay nag-ooperate sa kanya bago sumiklab ang apoy sa center. Si Wu, ang kanyang ina, at si Len ay nagawang makatakas mula sa operating room. Ngunit si Li Xin ay nahuli sa bumabagsak na mga rubble at namatay. Si Len, na humawak sa tala-arawan ni Li Xin, ay nakatakas ng buhay ngunit malubhang nasunog. Nakita niya si Ren at ang kanyang team sa abandonadong bahay habang sila ay nag-shooting para sa kanilang bagong programa. Si Len ang pumasok sa tala-arawan sa prop box. Sa kabilang banda, si Wu ay bahagyang nakatakas mula sa nag-aapoy na rehabilitation center at nag-drag sa kanyang sarili pauwi kahit na siya ay malubhang nasugatan. Doon, nakita niya ang kanyang stepfather na nag-e-enjoy sa inumin. Iniisip na pareho nilang namatay ang kanyang asawa at stepson. Habang nagsisimula ng mag-roll ang mga kredito, natuklasan na kinuha ni Wu ang revolver ng kanyang ama mula sa isang cabinet at binaril siya hanggang mamatay.